Magandang araw po Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig sa inyong programa. Ako po si Adrian, 21 taong gulang, mula sa isang maliit na bayan at tahimik na baryo sa Samar. Isinulat ko ang liham na ito hindi lamang upang magbahagi ng kwento, kundi upang ilabas ang isang katotohanan na matagal kong kinimkim. Isang karanasang hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa aking pagkatao. Lahat ng ito ay nagsimula sa aking lolo, na si Lolo Isko. Kilalang kilala siya sa aming lugar bilang isang antingero at albularyo. Marami na siyang napagaling, mga taong nilagnat na hindi maipaliwanag, mga batang inaalihan daw ng masamang espiritu, at kahit mga sugat na hindi tinatablan ng karaniwang gamot. Nung bata pa ako, lagi niya akong sinasama sa kanyang mga paglalakad. Adrian, apo, palagi mong tatandaan na hindi lahat ng sakit ay gawa ng katawan. May mga sakit na galing sa dilim. Wika niya noon habang hawak ang kanyang baston. Hindi ko yun lubos maintindihan. Akala ko kwento lang, pero nagkamali ako. Isang hapon, tinawag kaming lahat ng aking lolo na kanyang mga apo. 5 kaming nakapalibot sa kanyang papag. Mabigat ang kanyang paghinga at halatang mahina na siya. Tahimik ang buong bahay ng oras na yon. May kailangan akong ipamana. Mahina niyang sambit. Nagkatinginan kaming lahat. Hindi ito kayang dalhin ng lahat. Isa lang ang pipiliin ko. Doon ay kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, ako ang kanyang tinutukoy. Isa-isa niya kaming tiningnan. Nang tumapat ang kanyang mga mata sa akin, tila tumigil ang oras. Adrian, apo. Napalunok ako. Ikaw ang panganay at ikaw ang may kakayahan. Hindi ako agad nakasagot. Ako po, Lolo. Tumango siya. At simula ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng aking ginagawa. Bigla akong kinilabutan. Akala namin iyon na ang huling araw niya. Pero hindi pa pala. Sa halip na pumanaw, tila nagkaroon siya ng bagong lakas. Parang may hinihintay pa siyang mangyari. At doon nagsimula ang aking pagsasanay. Araw-araw ay sinasanay niya ako. Tinuruan niya akong magtimpla ng mga halamang gamot. Tinuruan niya akong bumasa ng orasyon. Tinuruan niya akong makiramdam sa mga bagay na hindi nakikita. Isara mo ang mga mata mo, sabi niya isang gabi. At yun naman ang ginawa ko. May nararamdaman ka ba? Ano? Wala po, Lo. Kung ganon ay hindi ka pa handa. Kinabukasan ay inulit namin. Ngayon, Adrian, may nararamdaman ka na. May malamig po, Lo, sa likod ko. Ngumiti siya. May natututunan ka na. Hindi lang basta kaalaman ang ipinasa niya sa akin. May mga bagay siyang ipinakita na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang gabi, may dinala sa amin.
Isang batang babae na nanginginig, namumutla at tila walang malay. Hindi ito sakit. Bulong ng lolo ko. Kung hindi po, Lo, ano po? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. May kumakain sa lakas niya. Nang gabing yon, nakita ko kung paano niya iniligtas ang bata gamit ang isang dasal, langis at isang lumang anting-anting na may ukit na hindi ko maintindihan. At doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi sa lolo ko, kundi sa mundo na unti-unti niyang ipinapakita sa akin. Lumipas ang mga buwan, mas lalo akong nasanay, mas lalo akong natuto, at mas lalo kong naramdaman na may mali sa aming baryo. May mga pagkakataon na bigla na lang akong nilalamig. May mga oras na tila may nakatingin sa akin kahit mag-isa ako. Pero hindi ko yun pinansin. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Mahina na si Lolo Isko noon. Hindi na siya halos makatayo. Tinawag niya ako sa kanyang tabi. Panahon na, apo. Sabi niya. Mula sa ilalim ng kanyang unan, inilabas niya ang isang maliit na kahon na kahoy. Buksan mo ito. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob nito ay ang kanyang mga anting-anting, mga kwintas, singsing at maliliit na piraso ng metal na tila may sariling bigat at init. Lahat ng yan, sa'yo na, apo. Nanlaki ang mata ko. Pero, Lolo, hindi pa po ako handa. Hindi ka magiging handa, apo, kung maghihintay ka. Tumahimik ako. Pakinggan mo ang sasabihin ko, Adrian. Mahina pero matatag niyang sabi. Ang mga bagay na ito, hindi laruan. Gagamitin mo ito para tumulong. Pero darating ang araw na gagamitin mo rin ito para lumaban. Lumaban po, Lolo? Kanino po? Tumitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sa mga nilalang na hindi dapat nabubuhay kasama ng mga tao. Kinabukasan, pumanaw na si Lolo Isko. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat, pero nagkamali ako. Doon pa lang pala, nagsisimula. Simula nang isuot ko ang unang anting-anting, nagsimula akong maramdaman ang kakaiba. Mas lumakas ang pandama ko. Mas naging malinaw ang mga panaginip ko. At mas lalo kong naramdaman na may nagmamasid sa aming baryo. Isang bagay o nilalang na matagal nang naghihintay. Ilang araw matapos ilibing si Lolo Isko, tila nanahimik ang buong baryo. Wala ang dating ingay ng mga batang naglalaro. At pati ang hangin ay parang mabigat. Ako naman, naiwan sa bahay na puno ng alaala. Sa bawat sulok, parang naroon pa rin ang presensya niya. At sa bawat gabi, mas lalong lumalakas ang pakiramdam ko na hindi ako nag-iisa. Isang gabi, habang nakahiga ako, bigla akong napabalikwas.
May malamig na hangin na dumaan sa aking muka. Hindi iyon pangkaraniwan. Tumayo ako at hinawakan ng kwintas na ibinigay sa akin ng lolo ko. Mainit ito. Ibig sabihin, may kakaiba. Hindi ito normal. Bulong ko sa sarili ko. Kinabukasan, may kumatok sa aming pinto. Adrian? Adrian! Boses yon ni Mang Ruben. Isang magsasaka sa aming baryo. Agad ko siyang pinapasok. Ano pong nangyari? Ang apo ko, hindi na gumigising. Parang nauubos ang lakas. Bigla akong kinabahan. Naalala ko ang sinabi ng lolo ko. Hindi lahat ng sakit ay gawa ng katawan. Dinala ako ni Mang Ruben sa kanilang bahay. Pagdating ko doon, nakita ko ang isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, nakahiga at namumutla at halos hindi na humihinga. Lumapit ako at hinawakan ko ang kanyang noo. Malamig. Isinara ko ang aking mga mata. Sinubukan kong gawin ang itinuro ng lolo ko. Huminga ako ng malalim at nakiramdam. At noon, naramdaman ko isang mabigat at madilim na presensya. Para bang may nakadikit sa bata. Parang may kumakain sa kanya. Napaatras ako. Adrian, anong nangyayari sa apo ko? Nanginginig na tanong ni Mang Ruben. Hindi ako agad nakasagot. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang makakaya ko. Kinuha ko ang maliit na bote ng langis mula sa aking bag. Binuksan ko ito. Sumingaw ang amoy ng mga halamang gamot. Unti-unti kong pinahiran ang noo ng bata habang nagbubulong ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag, umalis ka sa batang ito. Habang ginagawa ko yon, napansin kong parang gumalaw ang anino sa sulok ng kwarto. Napatingin ako doon, pero wala naman. Subalit sigurado ako na may nakita ako. Maya-maya pa, biglang napahinga ng malalim ang bata. Lolo? Mahina niyang sambit kahit wala ang kanyang lolo doon. Napatingin ako kay Mang Ruben. Gumagalaw na siya. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Doon ay nakahinga ako ng maluwag at naramdaman ang ginhawa para sa bata. Nang sumunod na araw, may isa na namang nagkasakit. Pagkatapos ay 2 pa. Hanggang sa halos araw-araw na akong tinatawag. Mga bata, mga matatanda, lahat sila ay iisa ang sintomas. Panghihina, pamumutla, at pakiramdam na parang unti-unting nauubos ang kanilang lakas. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, sinalubong ako ng kaibigan kong si Lito. Adrian, napapansin mo ba? Ano? Parang sunod-sunod ang nagkakasakit. Hindi normal. Tumango ako. Hindi nga. Hindi talaga normal. Sa tingin mo, may kinalaman nito sa mga ginagawa mo? Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? Simula nang ikaw ang pumalit sa lolo mo, parang mas lumala.
Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko ginusto to, Lito. Alam ko. Pero kung hindi ako kikilos, mas marami ang mamamatay. Natahimik siya. Mag-iingat ka lang, Adrian. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyayari. Hindi ito simpleng sakit. May dahilan. At sigurado akong may gumagawa nito. Lumabas ako ng bahay. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang buntis na babae. Si Aling Marta. Nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay. Adrian? Mahina niyang tawag. Lumapit naman ako sa kanya. Bakit po? Hindi ko na nararamdaman ng bato sa tiyan ko, Adrian. Nanlamig ako sa sinabi niya. Simula pa kanina, parang wala na siyang ginagawang galaw. Agad ko siyang tinulungan. Pero kahit anong gawin ko, wala na. Nalaglag ang kanyang dinadala. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ito na ang pangalawang kaso sa loob ng isang linggo. Habang hawak ko ang aking anting-anting, napansin kong umiinit ito. Mas mainit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, nakarinig ako ng bulong. Hindi malinaw pero sapat para maintindihan ko ang isang salita. Gutom. Napalingon ako sa dilim. May tao ba riyan? Sambit ko. Pero walang sumagot. Pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ako takot sa dilim. Pero iba ito. Ito ay may buhay. At sigurado ako, hindi ito tao. Kinabukasan, nagpunta ako sa libingan ng lolo ko. Lumuhod ako sa kanyang puntod. Lolo, hindi ko na kaya mag-isa. Tahimik ang paligid. Pero sa loob-loob ko, umaasa akong maririnig niya ako. At kung tama po kayo na may darating na laban, handa na akong harapin yon. Hinawakan ko ang aking kwintas. Habang tumatayo ako, may malamig na hangin na dumaan. At sa gilid ng aking paningin, may nakita akong anino. Isang anyo na hindi tao. Mabilis itong nawala. Pero sapat yun para makumpirma ko. Totoo ang hinala ko. May aswang sa aming baryo. At hindi ito basta-basta. Mula nang makita ko ang aninong yun sa sementeryo, hindi na ako nakaramdam ng kapayapaan. Kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin. Hindi na ito simpleng pakiramdam. Alam kong minamatyagan niya ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang panaginip. Napanaginipan ko ang lolo ko. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, hawak ang kanyang baston. Adrian, apo ko. Tawag niya. Lolo, tulungan niyo po ako. Pero umiling siya.
Hindi kita kayang tulungan sa laban na ito. Bakit po, Lo? Dahil ikaw na ang haharap. Pero anong klaseng aswang po ito, Lo? Tumitig siya sa akin. Hindi siya basta aswang. Kumakain siya ng buhay habang hindi nakikita. Paano ko po siya lalabanan? Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang aking dibdib. Makinig ka. Hindi lang sa mata, kundi sa pakiramdam. Bigla akong nagising. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis. Agad kong hinawakan ng kwintas. Mainit ito. Ibig sabihin, malapit siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang ilan sa mga iniwang gamit ng lolo ko. Mga pulang tela, asin, at isang maliit na kampana. Naalala ko ang isa sa mga itinuro niya. May mga nilalang na hindi nakikita, pero naririnig. Lumabas ako ng bahay. Diretso ako sa gitna ng baryo. Doon kung saan pinakamaraming nagkakasakit. Tahimik. Pero ang katahimikang yun, parang may tinatagong lihim. Adrian. Napalingon ako. Si Lito. Anong ginagawa mo dito, Adrian, nang mag-isa? Tinitingnan ko kung saan siya nagtatago. Siya? Sino ba talaga yung sinasabi mo? Tumingin ako sa kanya. May aswang, Lito. Napatawa siya, pero halatang pilit. Seryoso ako, Lito, kaya huwag kang tumawa dyan. Maya-maya pa, may naramdaman ako. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Naramdaman mo ba yon? Tanong ko sa kanya. Ang alin? Hindi niya naramdaman. Ibig sabihin, ako lang ang target. Dahan-dahan kong kinuha ang kampana at pinatunog ito ng isang beses. Isang mahinang tunog, pero kumalat sa paligid. Pagkatapos ng ilang segundo, may sumagot. Hindi malinaw, parang kaluskos lang. Sa bubong ng isang bagay. Doon! Sambit ko. Napatingin si Lito sa tinuro ko. Wala naman ah. Pero napatigil siya dahil biglang may dumaan na anino sa ibabaw namin. Mabilis. Hindi normal. Ano yun? Nanginginig niyang tanong. Pero hindi ako sumagot. Dahil ngayon, nakita na rin niya. Agad kong inilatag ang pulang tela sa lupa. Nilagyan ko ito ng asin at nagsimulang magdasal. Lumabas ka. Sambit ko. Hindi ka na pwedeng magtago. Maya-maya'y biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon. At narinig ko isang mahinang halakhak. Malamig. Hindi sa tao. Adrian. Bulong nito. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya ang pangalan ko. Matagal na kitang hinihintay. Napaatras ako. Adrian, hindi na to normal. Umalis ka na dito, Lito. Umalis ka na, bilisan mo. Sambit ko sa kanya. Pero, wala nang pero-pero. Umalis ka na. Hindi na siya tumutol.
Agad siyang tumakbo palayo at naiwan akong mag-isa. "Lumabas ka, huwag kang magtago sa dilim." Muli kong sambit. At doon ko siya nakita. Hindi buo, hindi malinaw. Isang anyo ng anino na tila gumagalaw ng hindi sumusunod sa hugis ng tao. Mahaba ang kanyang mga galamay na parang usok. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. "Gotham! Gotham!" Mahina nitong sambit sa garalgal na boses. Nanlalamig ang buong katawan ko. "Bakit mo ginagawa to?" Tanong ko sa kanya. "Dahil kayo ang pagkain." Maya-maya pa'y bigla itong sumugod. Pero bago pa ako tamaan, nagningning ang aking kwintas. Parang may puwersang tumulak sa kanya palayo. Napahinga ako ng malalim. "Hindi ka basta-basta makakalapit." Pero tumawa ito. "May proteksyon ka, pero hanggang kailan kaya yan?" Maya-maya pa'y bigla itong nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Pero bago tuluyang maglaho, may iniwan itong salita. "Babalikan kita." Napaluhod ako sa lupa. Pagod, pero mas nangingibabaw ang takot. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil hindi ko siya kayang patayin. Kinabukasan, mas marami na ang nagkakasakit. Mas mabilis, mas malala. Parang nagalit siya. Habang nakatingin ako sa mga taong ginagamot ko, naisip ko, hindi sapat ang ginagawa ko. Hindi sapat ang pagpapagaling. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan ko siyang tapusin. Kinagabihan ay bumalik ako sa bahay. Binuksan ko ang kahon ng mga anting-anting. Isa-isa ko itong tiningnan. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko pa napapansin noon. Isang lumang papel na may nakasulat na orasyon. At sa ibaba nito, isang babala. Para lamang sa huling laban. Yun ang nakasulat. Napatingin ako sa dilim at sinabi kong, kung ito na ang laban na yon, handa na ako. Mahigpit kong hinawakan ang papel. Pero sa kaibuturan ng isip ko, may isang tanong na hindi ko masagot. Ano ba talaga ang nilalang na yon? At bakit parang ako ang tunay niyang pakay? Matapos ang aking unang pakikipagtagpo sa nilalang, hindi na ako nagkaroon ng katahimikan. Sa bawat gabi ay naririnig ko ang kanyang bulong. Sa bawat paggising ko, pakiramdam ko'y mas lalo siyang lumalapit. At ang pinaka nakakatakot ay parang kilalang kilala niya ako. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binalikan ko ang lahat ng iniwang gamit ni Lolo Isko. Sa loob ng kanyang lumang baul, nakita ko ang mga bagay na noon ay hindi niya ipinahawak sa akin. Mga lumang libro, mga punit-punit na papel, at mga simbolong hindi ko pa nakikita kailanman. Habang isa-isa ko itong sinusuri, may isang bagay ang nakatawag ng pansin ko. Isang lumang larawan. Kinuha ko ito at halos mahulog ako sa aking kinauupuan. Nasa larawan si Lolo Isko, pero mas bata pa. Hindi siya nag-iisa dahil may isa pang lalaki sa tabi niya. Magkahawig sila. Halos parang kambal. "Lolo, sino to?" Bulong ko sa sarili ko.
Sa likod ng larawan ay may nakasulat. Para sa kapatid kong si Mateo, na sana'y hindi na bumalik sa dilim. Nanlamig ako. Kapatid. Hindi ko kailanman narinig na may kapatid si Lolo. Bigla kong naalala ang sinabi ng nilalang. Matagal na kitang hinihintay. At doon ko unti-unting pinagdugtong ang lahat. Kinagabihan, bumalik ako sa puntod ni Lolo Isko. Lumuhod ako. Lolo, may tinatago kayo sa akin, hindi ba? Tahimik ang paligid. Pero sa loob ko, ramdam kong may mali. Kung ang nilalang na yon ay hindi basta aswang, may kinalaman ba siya sa pamilya natin? Mahigpit kong hinawakan ang larawan. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa likod ko, may naramdaman akong presensya. Hindi ako agad lumingon, pero alam kong naroon siya. Ngayon mo lang nalaman. Nanlaki ang mata ko. Isang boses na malamig at pamilyar. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Mas malinaw na ngayon, hindi na lamang anino kundi isang anyong halos tao. Pero mali. Ang kanyang balat ay maitim na parang nasunog. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang ngiti punong-puno ng bangis. Mateo. Mahina akong sambit. Tumawa siya. Alam mo na pala. Napaatras ako. Hindi ka dapat nabubuhay. Pero nandito ako. Sagot naman niya. At ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya ng kaunti. Hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa katawan ko. Ang dugo mo, pareho ng dugo ng kapatid ko. Napatingin ako sa kamay ko. Ang dugo ng isang manggagamot at ng isang mamamatay. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi totoo yan. Hindi ba sinabi ng lolo mo? Tanong niya, na may mga nilalang na hindi dapat nabubuhay kasama ng tao. Tumawa siya. Isa ako doon. Pero hindi ako basta nilalang. Bigla siyang naglaho sa aking harapan. At sa isang iglap, nasa likod ko na siya. Pamilya mo ko. Napapikit ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Pero biglang nagningning ang aking mga anting-anting. Parang may puwersang sumabog mula sa aking katawan. Dahil doon ay napaatras siya. May lakas ka nga. Agad akong nakabawi. Kinuha ko ang asin at itinapon sa kanyang direksyon. Napaatras siyang lalo. Hindi ka makakalapit. Sambit ko. Pero tumawa siyang muli. Hindi pa ngayon. Unti-unti siyang naglaho. Pero bago siya mawala, muli niyang sinabi, kapag dumating ang tamang oras, pipili ka kung sino ka talaga. Naiwan akong mag-isa sa sementeryo. Hinihingal at gulong-gulo. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay na hindi ako mapakali. Binasa ko muli ang mga lumang sulat ng lolo ko at doon ko natuklasan ang katotohanan.
May kapatid nga siya na nagngangalang Mateo. Isang albularyo din, pero iba ang kanyang pinili. Habang si Lolo Isko ay tumulong sa tao, si Mateo ay nagpakalunod sa kapangyarihan. Ginamit ang itim na orasyon hanggang sa tuluyan siyang nagbago. Hindi na siya tao. Bulong ko habang binabasa ang mga sulat. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang huling nakasulat sa papel. Kung sakaling bumalik si Mateo, ang susunod na haharap sa kanya ay ang aking apo. Napatigil ako nang mabasa yon. Ako ang tinutukoy ni Lolo. Biglang nag-init ang aking mga anting-anting. Mas mainit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, narinig ko ulit ang kanyang boses. Pero hindi sa labas, kundi sa loob ng aking isipan. Malapit na. Napahawak ako sa ulo ko. Tumahimik ka. Sambit ko habang hawak ang ulo ko. Hindi ka makakatakas. Napaupo ako sa sahig. Hindi lang pala siya nasa paligid. Unti-unti na siyang pumapasok sa aking isipan. At doon ko naintindihan ang lahat. Hindi lang niya ako gustong patayin. Gusto rin niya akong gawing katulad niya. Mahigpit kong hinawakan ng papel na may nakasulat na orasyon. Hindi ako magiging katulad mo. Pero sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko maiwasang matakot. Paano kung tama siya? Paano kung ang dugo ko ay hindi lang para sa liwanag? Matapos kong malaman ang tungkol kay Mateo, ang kapatid ng aking lolo, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa bawat pagpikit ko ng aking mata, naririnig ko ang kanyang bulong. Pipili ka rin. Paulit-ulit. Parang kinakalabit ang isip ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Sumigaw ako ng sumigaw. Tahimik ang paligid, pero alam kong naroroon pa rin siya. Naghihintay. Kaya nagpasya ako. Kung lalabanan ko siya, kailangan kong maging handa. Hindi sapat ang alam ko. Hindi sapat ang lakas ko. Kinuha ko ang lahat ng iniwang gamit ni Lolo Isko. Inilatag ko ito sa sahig. Mga anting-anting, mga orasyon, mga halamang gamot at ang papel na may nakasulat na para sa huling laban. Huminga ako ng malalim. Lolo, gabayan niyo po ako. Sinimulan kong pag-aralan ang orasyon. Hindi ito tulad ng mga dati kong ginagamit. Mas mahaba, mas mabigat. At habang binabasa ko ito, parang may kumikirot sa dibdib ko. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ako. May tumawag sa pangalan ko at boses iyon ni Lito. Agad kong binuksan ang pinto. Anong kailangan mo? Hingal na hingal siya. Adrian, may isa na namang nabiktima. Sino? Si Aling Rosa. Napaatras ako. Si Aling Rosa ay isa sa mga matandang matagal nang tinutulungan ng lolo ko. Ano? Patay na ba? Umiling siya. Hindi pa. Pero parang malapit na. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong kinuha ang bag ko. Tara, samahan mo ko. Pagdating namin sa bahay ni Aling Rosa, agad kong naramdaman ng mas malakas na presensya.
mas mabigat at mas madilim. Pagpasok ko, nakita ko siya. Nakahiga, namumutla at halos wala ng buhay. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa pagkakataong yon ay may nakita ako. Hindi sa mata kundi sa isip. Isang anyo, nakadikit sa kanya. Isang maitim na nilalang na parang unti-unting sumisip-sip ng kanyang buhay. Hindi na sapat ang simpleng orasyon. Bulong ko. Adrian, ano? Maililigtas mo pa ba siya? Tanong ni Lito. Susubukan ko. Kinuha ko ang papel. Ito na ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang orasyon para sa huling laban. Lumuhod ako sa tabi ni Aling Rosa. Isinara ko ang aking mga mata at nagsimula. Habang binibigkas ko ang orasyon, ramdam ko na parang may humihila sa akin at parang may pumipigil. At biglang narinig ko ang kanyang boses. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Nanlaki ang mata ko. Mateo. Tumawa siya. Masyado ka pang mahina. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Mas lalo kong nilakasan ang dasal ko. Maya-maya pa'y biglang sumigaw si Aling Rosa. Umangat ang kanyang katawan na parang may nakikipaglaban sa loob niya. Adrian! Sambit ni Lito. Huwag kang lalapit. Sigaw ko sa kanya. Nagpatuloy ako. Hindi ako pwedeng huminto. At sa huling bahagi ng orasyon, biglang nagningning ang lahat ng aking anting-anting. Parang may sumabog na liwanag. At sa isang iglap, nawala ang presensya. Bumagsak ang katawan ni Aling Rosa. Tahimik. Buhay pa ba siya? Nanginginig na tanong ni Lito. Lumapit ako at hinawakan ko ang kanyang pulso. Mahina, pero meron. Buhay pa. Napaupo ako sa sahig. Pagod at parang naubos ang lakas ko. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang panalo. Dahil sa loob ng isip ko, narinig ko ulit siya. Mas lumalakas ka na. Napapikit ako. Pero hindi pa sapat. Dahan-dahan akong tumayo. Kung kaya niyang makipag-usap sa isip ko, ibig sabihin ay malapit na siya. Kinagabihan, bumalik ako sa bahay. Tahimik pero hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa halip ay handa na ako. Muli kong inihanda ang lahat. Naglatag ako ng asin sa paligid ng bahay. Naglagay ng mga anting-anting sa bawat sulok at sa gitna ay ako. Kung gusto mo ko, halika, lumapit ka. Mahina akong sambit. Tahimik ang paligid at ilang segundo, ilang minuto at pagkatapos ay biglang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang ilaw at naramdaman kong nandito na siya. Magaling. Bulong niya. Dahan-dahan akong tumayo. Unti-unting lumitaw ang kanyang anyo. Mas malinaw, mas malakas at mas nakakatakot. Sa unang pagkakataon, handa na akong harapin siya. Ito na ang gabing kinatatakutan ko. At kasabay nito ang gabing matagal ko ring inihanda ang aking sarili. Ang gabing haharapin ko si Mateo. Hindi bilang apo ni Lolo Isko,
kundi bilang tagapagmana ng kanyang laban. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang hangin lamang ang maririnig. Malakas, marahas, at tila may dalang galit. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Napapalibutan ng asin. Napapagitnaan ng mga anting-anting. At sa aking kamay, ang papel na may orasyon para sa huling laban. Lumabas ka na. Mahina akong sabi. Maya-maya, biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ng kandila ay nagliyab, tsaka biglang namatay. At mula sa kadiliman, unti-unti siyang lumitaw. Si Mateo. Ngayon ay malinaw ko na siyang nakikita. Hindi na siya ang anyong anino lamang. Isa na siyang halimaw. Ang kanyang katawan ay tila pinagsamang laman at usok. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gutom. At ang kanyang ngiti, punong-puno ng kamatayan. Sa wakas, mag-isa ka na. Sabi niya. Hindi ako mag-isa. Sagot ko. Kasama ko ang lahat ng itinuro sa akin. Muli siyang tumawa. Hindi sapat yan. Sa isang iglap, bigla siyang sumugod. Pero handa ako. Sa ngalan ng liwanag. Itinaas ko ang aking kamay. Nagniningning ang aking mga anting-anting. Parang may puwersang sumabog mula sa aking katawan. Dahil doon ay napaatras siya at nanggigil. Hindi ako tumigil. Kinuha ko ang asin at ibinato sa kanya. Napasigaw siya. Hindi ka makakatagal. Sambit ko. Pero bigla siyang nawala. At sa isang iglap ay nasa likod ko na siya. Mas mabilis ako sa iyo. Hindi ko siya nakita. Pero naramdaman ko. Isang suntok ang matinding naramdaman ko sa aking likod. Napahandusay at bumagsak ako sa sahig. Maya-maya pa'y narinig ko ang isang sigaw at tinawag ang pangalan ko. Sa paglingon ko'y nakita ko si Lito. At agad ko siyang tinanong kung bakit siya bumalik. Sinabi naman niyang hindi niya ako pwedeng pabayaan. Umalis ka na, Lito. Hindi ito laban para sa'yo. Pero huli na. Napansin siya ni Mateo. Isa pang pagkain. Bigla siyang sumugod kay Lito. Sa lakas ng loob na hindi ko alam kung saan nanggaling, tumayo ako. Ako ang harapin mo. Tumigil siya. At bakit ko gagawin yon? Dahil ako ang hinahanap mo. Tama ka. Bigla siyang nagbago ng direksyon. At maya-maya pa'y biglang sumugod sa akin. Pero handa na ako. Kinuha ko ang papel at sinimulan ko ang orasyon. Habang binibigkas ko ang bawat salita, ramdam ko ang sakit. Parang may kumakain sa lakas ko. Hindi mo ko kakayanin. Bulong niya habang papalapit. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako susuko. Sambit ko. At biglang nagningning ang buong silid. Parang may liwanag na bumaba mula sa itaas. Napasigaw si Mateo. Ano to? Mas lalo kong nilakasan ang boses ko. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo na hindi susuko. Bigla siyang napaatras. Pero hindi pa tapos. Sa halip na mawala, lalo siyang nagalit. Kung hindi kita makukuha, papatayin na lang kita. Sambit niya at agad siyang sumugod. Sa pagkakataong yun,
Hindi ako umiwas. Tinanggap ko ang kanyang galit at ang kanyang lakas. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko. Hinawakan ko ang aking kwintas. "Lolo, tulungan niyo ko." At sa loob ng aking isip, narinig ko ang boses niya. "Hindi kita iiwan, apo." Biglang nagningning ang aking katawan. At sa isang iglap, nagbanggaan kami ni Mateo. Liwanag at dilim, sigaw at katahimikan. At sa gitna ng lahat, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan ko siyang tapusin. Sa gitna ng nagbabanggaang liwanag at dilim, ramdam ko ang bawat sakit. Ang bawat patak ng aking lakas ay unti-unting nauubos. Si Mateo ay sumisigaw. Hindi na siya ang malamig at tusong nilalang na nakilala ko. Isa na siyang halimaw na desperado. "Hindi mo ko matatalo," sambit niya. Pero hindi na ako umatras. "Hindi ito para sa akin. Para to sa mga taong pinapatay mo." Mas lalo akong nagdasal. Mas lalo kong hinigpitan ang aking hawak sa mga anting-anting. Maya-maya, biglang nagliwanag ang buong silid. Parang may sumabog na enerhiya. Maya-maya pa'y sumigaw si Mateo ng napakalakas. Sinasabi niyang itigil ko ito. Pero hindi ako nakinig. Sa huling bahagi ng orasyon, ibinigay ko ang lahat. Lahat ng lakas ko. Lahat ng natitira sa akin. At doon ko naramdaman, parang may kumalas sa loob ko. Parang may kapalit. Isang malamig na pakiramdam na unti-unting kumakalat sa aking katawan. "Adrian!" Mahinang boses na narinig ko. Boses iyon ni Lolo Isko. "Tapusin mo na." At sa huling pagkakataon, sumigaw ako. Isang matinding liwanag ang sumabog. At sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig, wala akong nakita. Tahimik. At nang muling bumalik ang aking paningin, nakahandusay ako sa sahig. Napakatahimik ng paligid. "Adrian?" Dahan-dahan akong napalingon. Si Lito. Buhay siya. "Natapos na ba?" Nanginginig niyang tanong. Sinubukan kong tumayo, pero mahina na ang katawan ko. "Tapos na." Mahina akong sagot. Napatingin ako sa paligid. Wala na si Mateo. Wala na ang dilim. Sa unang pagkakataon ay natapos ang lahat. Tahimik na ang baryo. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaling ang mga tao. Wala nang nagkakasakit. Wala nang nawawala ng buhay. Parang bumalik na sa normal ang lahat. Pero hindi ako. Dahil sa tuwing tumitingin ako sa salamin, may napapansin akong kakaiba. Mas malinaw ang aking mga mata. Mas matalim ang aking pakiramdam. At minsan, kapag tahimik ang gabi, may naririnig akong bulong. Hindi bulong galing kay Mateo, kundi ang mundo na hindi nakikita ng karamihan. Doon ko naintindihan ng laban na yon ay hindi lamang para tapusin ng isang aswang. Ito ay para ipasa sa akin ang tungkulin. Ang maging tagapangalaga. Isang antingero. Isang albularyo. Isang tagapagtanggol laban sa dilim.
Bago ko po tapusin ang liham kong ito, Kuya Chris, may gusto lang po akong sabihin na ang mga aswang, hindi sila basta kwento lang. Sila ay totoo. At minsan, hindi mo sila makikilala hanggat hindi ka nila hinahabol o binibiktima. Ako po si Adrian at ito ang aking karanasan sa Samar. At hanggang ngayon, handa pa rin akong lumaban para sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.